Good morning, Pilipinas! Ako po ang inyong lingkod, Roy Habagat, ay maghahatid sa inyo ng positibong mga balita mula sa salita ng Diyos. Ayan, kamusta po kayo, Pilipinas? Arinawa kayo ay nasa maayos na kalagayan at maayos na pangangatawan at kalusugan. Ayun, so tayo po ay magpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat tayo ay binigyan niya tayo ng magandang pangangatawan. No? At higit sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat tayo ay pinayagan niya muli na magising sa ating pagkakatulog. Hindi po ba? Tama po ba tayo? Kasi pag tayo, ang tao ay tulog, ay consider as dead. Na wala pong nalalaman yan, no? Okay? Ayan, good morning po, Pilipinas. At narito na po ang inyong kaabangan, ang Devotion Pilipinas. Ang Devotion Pilipinas po ay magdadala sa atin ng biyaya ng Panginoon. Kaya everyday po tayo nagkakaroon ng devotion. Kaya ang tawag natin dyan, Devotion Pilipinas. Na ang Pilipinas ay hindi man sila makapagbasa ng Bible, ang tinutukoy ko po yung tao sa buong Pilipinas. Na kung hindi ako magkakamali, ay 30% baka 25% lang ang nagbabasa ng Bible sa buong Pilipinas. Actually, hindi ko pa ito nakuha ang search na ito. Nagsisearch ako pero wala akong makuha ang tamang sagot eh. Na ilang porsyento ang nagbabasa
ng salita ng Diyos sa buong Pilipinas. Pilipinas lang po, no? At sa ngayon ay hindi ko pa nakuha ang exact nito dahil ako'y patuloy pa na naghahanap nito, no? Hindi ko alam kasi hindi naman natin talaga alam yan, no? Yung mga search na yan dyan sa Google ay hindi mo naman po tumpak talaga yan. At nagsisearch din ako kung sino po yung totoong naglilingkod sa Panginoon sa pamagitan ng pagbabasa ng Bible. Kasi meron iba nagbabasa lang ng Bible dahil nga ito ay requirement sa Bible school, requirement sa school, no? Ayan. So yan po ay ito sa akin ano lang po yan, yung akin lang po yan, yung na-trip ko lang ba, trip ko lang na mag-search kasi baka mamaya mayroon ngang ganon na mga records, no? So tayo po ay sa umagang ito, kaya po tayo may Devotion Pilipinas para po sa mga taong hindi pa nakapagbasa ng Bible at hindi pa nakapag-pray. Kaya blessing po ang Devotion Pilipinas sa buong Pilipinas na sa gayon ay makapakinig tayo ng mga salita ng Diyos. Alam ko po na marami po dyan mga yan ay tayo muna ay magbati muna tayo sa mga kababayan natin, no? Babatiin muna natin yung ating mga kababayan na ano tawag nito? Yung mga nasa lanta ng bagyo. Oh, kawawa naman sila, no? Sa atin dito ay okay lang tayo dito, lamig ang ating naranasan. Pero sa kanila doon, sa lugar na yon, hindi ko lang anong lugar, no? Nakita ko po, napanood ko po na yung mga kababayan natin ay nagdurusa sa kuna ng baha at bagyo. Okay, sa ating pagpapatuloy ng ating programang Devotion Pilipinas, tayo po muna ay mag-promote ng isang tawag dito, isang programa, no? At ang programa na atin ay pinopromote dito ay isang ano tawag nito? Yung Kid Ministry, yung programa ng Devotion Pilipinas. Okay? Ang Devotion Pilipinas ay hindi lamang ito ay nagbibigay sa inyo ng salita ng Diyos everyday, no? Minsan wala din kasi hindi pa normal yung ating oras para sa ating broadcast sapagkat wala pa po tayong maayos na pwesto at hindi maayos ang ating internet, no? Kaya ito yung ating tawag dito. Ito yung ating sinasabi sa inyo na ang Devotion Pilipinas ay mayroon programa. At ang programa ng Devotion Pilipinas, ito yung Kid Ministry Foundation Program. So ang layunin po nito, mga kababayan, ay makatulong sa ating mga kabataan sa ating sambayanang Pilipinas. Bakit po ba kailangan tulungan yung mga bata? Kasing mga bata po ngayon ay karamihan sa kanila ay lumaki na walang galang. Lumalaki sila na walang
walang maayos na katuruan mula sa salita ng Diyos. Napapakain natin sila ng maayos, busog, malusog ang katawan. Ngunit ang kanilang kaluluwa ay malnourished po. Kaya po nabuo po natin itong kid ministry. Dahil po ay pinag-pray natin ito sa Panginoon na kung saan po tayo gagamitin ng Panginoon, no? Sa anong bahagi tayo magamit ng Panginoon. So, yung mga bata po ngayon naging pariwala, no? Kung saan-saan na po sila ngayon pumupunta, hindi na nalalaman ng mga magulang. Hindi na nila ginagalang ang kanilang mga magulang. At ang paalam, nasa school. Iyon pala, school bukol. Di po ba? So, yan po yung isa sa mga napansin natin dito, napansin ng inyong lingkod. Na ang mga bata ngayon ay ilan na lamang ang may mga maayos na ugali. Masama sa madaling salita. Natangay ng mundo. Naturuan ng mundo ng kasamaan. Kaya mali po, no? Kaya ito inihiling ko sa Panginoon na maraming tutulong dito sa ating foundation. Itong Kid Ministry Foundation Program. Mayroon po tayong acronym na KID. May acronym po yan. Yung K po dyan ay kabataan. Yung I naman po ay ilapit sa, at ang D yung Diyos. So yon po yung layunin ng Kid Ministry Foundation Program. Na ang mga bata mailapit natin sa Panginoon at makakakilala sa Kanya. So yan po ang ating pinangalandakan dito sa ating programang Devotion Pilipinas. Na ang sino man po na nais sa inyong magtulong o mayroong pusong tumulong para po sa mga bata, ay bukas po ang ating palatuntunan. Bukas ang ating programang Kid Ministry para po ay tanggapin ang inyong mga tulong. Ito po ay para po sa mga kabataan na nais nating tulungan makapag-aral. Kasi yung iba hindi na po nakapag-aral dahil po hirap sa buhay. Kaya ang mga bata nandyan lang sa lansangan. Natuto na silang gumawa ng masama, nang-hold up na sila ng ano tawag niyan? Nang bubuli. Hingi ng hingi. Pag hindi mo mabigyan ng magandang hinihingi nila, magagalit sila sa iyo. Minsan ayaw pa tumanggap ng pagkain, gusto nila pira. So hindi po maganda ang nangyayari sa ating mundo. Na yan po, isa po sa nakikita ng inyong lingkod, na ang mundo natin ay talamak ang kasalanan at ang kasamaan. Sapagkat ang karamihan sa kanila ay walang pagkilala sa ating Diyos. Okay, so good morning po sa inyo. Good morning po sa inyo lahat na mga nanonood ng ating programang Devotion Pilipinas. At ang aking dalangin na patuloy kayo na pagpalain ng Panginoon. So yan na, tulad ng sinabi ko sa inyo mga kababayan, ang ating programang Kid Ministry ay makatulong po ito sa ating mga kabataan. Kaya magtulungan po tayo mga kababayan para po malutas ang problema ng ating sambayan. Dahil hindi po maganda ang patakaran natin ngayon. Hindi po maganda ang ating ang kalusugan ng bansang Pilipinas. Masama. Kaya masama na rin ang ating mga natututunan.
Maaari nawa mga kababayan ay huwag tayong manahimik na kung mayroon tayong makita dyan na mga gumagawa ng hindi tama, i-report natin sila. Kasi makatulong po yan. Kasi kung hindi po natin gagawin yan, tayo din ang maperwisyo. Tama po yan. Kaya po dapat ang ating bansang Pilipinas ay mayroon po tayong tinatawag na mabuting pamumuno sa ating bansang Pilipinas. Kaya mga kababayan, aking po inihiling sa inyo na tulungan natin itong ating bansa sa pananalangin. Kumilos tayo, magsalita tayo. Huwag tayong manahimik kung ano ang ginagawa ng mga kasamaan ay dapat ito ay magawan ng solusyon na itong mga masasamang ito na hindi na natatakot sa kanilang mga ginagawa, hayagan ng ginagawa nilang kasamaan sa mundo. Kaya maganda po talaga na ang ating mga namumuno sa ating bansa ay mayroong banal na takot sa Diyos. Kasi kung wala pong banal na takot sa Diyos, ayon, talamak ang kasalanan na umiiral sa bansang Pilipinas. So ako si Roy Habagat ay nagsasabi sa inyo na tulungan natin ang ating bansa sa pamagitan ng panalangin at pagkakaisa. Okay, so maraming salamat po sa inyo at tayo po ngayon ay saka na lang natin talakayin yan kasi meron tayong programa dito sa Spin Media na ang programa natin dito ay yung pagkakaisa, solusyon ng problema ng bansa. So ako din po ang inyong lingkod na nagtatalakay dito. Dito po mayroon tayong devotion sa araw na ito at una po babatiin muna natin ang ating mga kababayan. Ang ating mga kaibigang pastor, magbabati muna tayo. Okay, good morning po muna dyan sa ating special mention po sa ating minamahal na presidente ng ating Spin Media Broadcasting Network Philippines. Good morning po sa inyo, Sir Rumi Redilicia. Good morning po, Sir. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ang inyong family at maging ang inyo pang mga adikain sa buhay. God bless, Sir. And of course, good morning po sa ating Senior Vice President kay Pastor Jihan Sinina. Good morning po, Pastor Jihan. Pagpalain naman kayo ng Panginoon at ang inyong gawain. Maging ang inyong family po dyan. Mag-ingat po kayo. And of course, good morning po sa ating mga kapastoran na nangangaral ng salita ng Diyos sa buong mundo. Anawa po ay pagpalain pa kayo ng Panginoon at lalo pa po kayo magamit sa kanyang gawain. Ayan, so good morning po dyan sa aking senior pastor kay Pastor Amer Culiano. Good morning po, dyan dito lang po sa Dasmariñas. Good morning, Pastor. Ayun, and of course, good morning sa ating kaibigang pastor dyan sa may ano tawag nito? Sa may Tagaytay City, no? Good morning po dyan kay Pastor Norman Balbuha. Pastor Norman, good morning. Pagpalain ng Panginoon ang iyong gawain at ang pamilya niyo po dyan. Yun. Patuloy tayo. And of course, good morning po sa kay Pastor Rodel Antang. Diyan naman po sa may silang po sila. Sa Pastor Rodel Antang, good morning po sa inyo. Nawa pagpalain kayo ng Panginoon at ang pamilya nyo maging ang gawain po ninyo dyan lalo pang lumago sa biyaya ng Panginoon. Good morning kay Pastor Tamon. Pastor Lemuel Tamon dyan sa Quezon. Good morning. Pagpalain naman kayo ng Panginoon, Pastor. At ingatan kayo ang inyong kalusugan. At ang gawain mo po, pagpalain ng Panginoon.
Okay, good morning din kay Pastor Valles, Jonathan Valles, dito po sa Dasmariñas City. Good morning, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. And of course, good morning kay Pastor Romel Burha sa Naik. Good morning kay Pastor Boyet sa Maynila, kay Pastor Flora, Pastor Arturo Flora dyan sa Maynila po. And of course, liban tayo ng Batangas. Good morning po dyan sa ating kaibigang pastor, kay Pastor Job Mariano. No, good morning sa iyo, Pastor. At good morning kay Pastor Oscar Earl Bahio. Good morning po sa inyo lahat dyan. Nawa, pagpalain kayo ng Panginoon. At then of course, good morning po sa ating mga kapastoran na nakasama natin kailan lang doon sa ating Ridgewood pastor sa orientation dito po sa ating programang homeschool program. Good morning po sa inyo lahat dyan ng mga pastors na nakasama po diyan. At malapit na po, malapit na po natin na makubkob ng salita ng Diyos ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng ating programa na ito. Alright, good morning po sa ating good morning po dyan sa ating kaibigan sa may Bulacan. Okay, sa ating mga kaibigang pastor dyan. Kay Pastor Gary Lanusa, good morning Pastor. Pagpalayan naman kayo ng Panginoon. Good morning kay Pastor Ihan Makaspak. Good morning sa inyo. Pagpalayan kayo ng Panginoon dyan, Pastor. At patuloy kayo na gamit pa dyan ng Panginoon. Dalayan ng pagpapala espiritual. Good morning po dyan sa ating kaibigan din dyan kay Pastor, tawag nito kay Pastor RL. Good morning po, Pastor. Pagpalain kayo ng Panginoon dyan. At good morning din po sa ating kaibigan dyan kay Pastor Kit Maslog. Pastor Kit, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon dyan. Kay Pastor Fanny Maslog, good morning, Pastor. At pagpalain nawa kayo ng Panginoon, lalo na dito sa kay Pastor pangalan nito, kay Pastor Ichan de Los Santos. Good morning po, Pastor Ichan. Pastor Ichan. Yon, ano ba 'yan? Parang nagkakaroon ng parang nagkadugtong-dugtong na hindi tamang pagkakadugtong doon. Okay, Pastor Ichan. Ayun, Pastor Ichan de Los Santos. Yan, ang ating bibig ay nagpipilipit, no? Siguro kailangan natin inuman mo ng konti lang. Amen. Thank you, Lord. Ayan, so good morning din po sa ating kaibigan dyan kay Pastor Wilson. And of course, good morning po sa ating mga kapastoran dyan kay Pastor Bal sa may Tagaytay City. Good morning, Pastor Jan. Good morning, De Campo. Yon, good morning po sa inyo dyan. Kay Pastor Alex dyan sa Amadeo, good morning po sa inyo lahat. Kay Pastor Leo Magno, good morning po sa inyo lahat dyan. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. At kay Pastor Walter, sino po ba yung mga pastor natin mga kasama doon? Iba, no? Pastor Felipe, good morning po sa inyo lahat. Okay, pasensya na po sa hindi ko mabanggit. Ayan, at tayo ay hindi ko nasulat pong inyong mga pangalan dito. Okay, good morning po sa inyo lahat dyan. Nawa pagpalain po kayo ng Panginoon. At ayan, dito po tayo sa ating programang Debosyon Pilipinas. Hitik sa salita ng Diyos. And hitik sa kaalaman mula sa Diyos, no? At saka maraming dito. At saka hitik sa karunungan mula sa salita ng Diyos. Itong programa ng Devotion Pilipinas. And higit sa lahat, hitik sa katotohanan. Ang salita ng Diyos, ang ating pinangalandakan dito, ang ating binabalita, ang salita ng Diyos na mayroong kaalaman, may karunungan, at mayroong katotohanan. Okay, patuloy po tayo at marami na po tayong nabati, no? Lipat naman tayo ng Negros Occidental. Okay, good morning po, maayong aga sa inyong tanan sa Negros Occidental at sa Negros Oriental. Okay, kung kayo po nanonood din at nakikinig, at kung sakali po inyo po mabuksan ang ating live broadcast dyan sa inyong mga Facebook
Maaari po ninyo itong mapanood at marinig ang inyong pangalan na binabati ko po kayo dito. Ang programang Devotion Pilipinas ay mapapanood dito sa ating Facebook page, no? At sa mismo dito sa ating account, no? Official account natin sa Facebook, Roy Habagat. Yung Roy Habagat, R-H-O-Y. R-H-O-Y. Jabagat. J po yung umpisa. Search nyo lang po yan. At makapanood na po kayo ng live, no? Kung sakaling wala pa po sa inyo. Okay. At mapapanood din po tayo sa YouTube. May channels po tayo dyan sa YouTube. I-type lang po ninyo yan, yung Devotion Pilipinas. Pag na-type niyo po yung Devotion Pilipinas, ay makikita nyo po kaagad yung mga devotion natin dyan at pwede nyo po iyang panoorin at gawin nyo pong radyo sa inyong mga bahay, tahanan, saan man po kayo, sa taxi, sa jeep, sa bus, sa bukid, kung saan man po kayo na lugar, ay pwede nyo pong gawing radyo yan. Hayaan nyo lang magsalita dyan si Roy para mapakinggan nyo ang salita ng Diyos. Okay, God bless po lahat sa inyo. Ayun. Okay, mayong aga po da sa aton mga pastor dra sa May Negros Occidental, kay Pastor Gregorio Dalipe. Good morning sa inyo. Kay Pastor Rene Alvior, kay Pastor Reggie Vanias. Good morning po sa inyo dyan. At kayo lamang ang nababanggit kong pastor sapagkat kayo pa lang ang mga pastor na nakilala ko dyan. Although marami kayong mga pastor dyan, pero kayo po ang madalas ko na nakakasama. Okay, good morning sa inyo lahat dyan. Kung hindi ko man kayo mababanggit, maaari po ninyong mabuksan tong ating programa, ang Devotion Pilipinas. At mag-comment po kayo dyan. Sabihin nyo po dyan, magpa-shoutout po kayo at i-shout out ko po kayo. Okay, mayong aga manda sa akon nga mga utod dra sa sa may Kabangkalan sa Negros Occidental. Sa akon nga utod kay Inday Lia, good morning sa iyo day. Ano ba natabo sa imo nga nakita ta kato sa may ospital haw? Ano to imo nga ginaobra dito man nga dito ka katulog haw? Nga dito ka katulog? Ay, day. Ano man natabo sa imo haw nga haw? Mag-report ka sa akon day ha. Tay sabton mo nga akon nga chat para mabalaan ko kung ano natabo sa imo dira ha. Okay, pangamayuan naton si Delia na nawa ay pagalingin siya ng Panginoon kung ano man ang mayroong karamdaman niya. Okay? Okay, at good morning din sa aton na mga mayor dra, no? Atong Mayor Miranda, Benji Miranda sa kanyang asawa. Mrs. Miranda, good morning po sa inyo dyan. Pagpalayan naman kayo ng Panginoon. Okay, sa mga pastors na nabanggit ko, ay okay na po ako dyan. Okay, good morning dyan kay Lia, no? Kay sa iyang mga utod, sa iyang mga bata, no? Mga apo niya, kay tiyain ko da. Mga good morning sa inyo tanan dira, no? Sa may kaming awan, Kay Pastor Berto, good morning po sa inyo, Pastor Berto. And of course, good morning manda sa akon nga utod kay Akay dira sa may Biarin, no? Good morning sa inyo dyan, kay Manang Chody, sa iyang mga bata, mga apo man, mga amigo at miga nila da. Good morning sa inyo tanan dira, no? Okay. Good morning man kay Nonoy Dante, no? Naku, ano ba nangyari? Nagahinupang siguro ko. Okay, good morning sa imo Noy at sa imo nga mga asawa, sa imo nga mga anak mo, mag-apo mo da. Good morning sa imo da tanan. Okay, good morning mga kay David sa Bacolod. Good morning man da sa imo na. Pagpalain ka mo ng Panginoon dira at si Nanay man mayong aga man danay sa inyo nay, manidako at pagpalain kayo ng Diyos. And of course, good morning man da kay Love sa may Kawayan. Love, kamusta ka da? Mayong aga sa inyo nga tananda, sa imo asawa, sa mga bata mo kag sa imo da nga mga kapitbahay mga katupad mo bla daw. Oo.
Good morning sa inyo tananda. Okay. At good morning man sa akong tatay, kay Roming. Good morning tatay sa imo sa may kabayan man siya tatay. Oo, good morning gida sa inyo tanan at nawa pagpalain kayo ng Panginoon. Iyon. Hindi na po tayo. Nakapagbati na po tayo. Okay. At binabati natin ng good morning. Walang iba kundi ang ating kaibigang may-ari ng school, ng Ridgewood School of Caloocan. Ang Ridgewood School of Caloocan ay meron silang programa o meron tayong programa na distance learning. O ito yung tinatawag natin na church school, no? Na ito po yung ginagawa natin, nag-o-orient tayo sa mga pastor para po makatulong tayo sa kanila sa spiritual na pamumuhay, no? Matulungan natin sila, yung mga pastors, no? Matulungan natin sila. At ang salita ng Diyos ay patuloy na mangibabaw at umalingaw-ngaw sa buong sanlibutan. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga kabataan na ito, pag once na sila ay ma-enroll sa ating programang devotion, ano ba tawag diyan na sa ating programang church school, ay matulungan natin sila na maabot ang kanilang spiritual life. Okay, so yan po ang ating maitutulong dito po sa ating programa. Kaya ang sino man po na nagnanais na makialam o malaman itong programa ng Ridgewood School of Caloocan, ay maaari po kayong lumapit sa akin at sasabihin ko po sa inyo kung ano po ang dapat nating gawin para po tayo ay ma-engage po dito sa programa ng Ridgewood School of Caloocan. Ang programa nila, ang programa ng school na ito ay malaking tulong po sa ating sambayanang Pilipinas. Ayan, good morning po diyan sa ating mga kaibigan diyan sa ano, sa Makati, no? Ayun, sa Makati. Meron tayong kaibigan diyan, si Brother John. Si Brother John or tinatawag siyang ano tawag nito, Arthur Pat Jr. Brad, good morning sa iyo diyan. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. At good morning din sa inyong mga kasamahan diyan ah, sa DQ. Oo, 'yon sa driver's quarter. Good morning po sa inyo diyan lahat, no? At ulit babasahin ko po sa inyo na kung nabanggit ko pong inyong pangalan diyan, tumalon na po kayo sa hagdanan. Ay, sa hagdanan. Masaya po kayo. Di ba ba? Okay, so binabati natin ng maayong umaga. Ano maayong umaga? Magandang umaga diyan si Sunny. Kuya Sunny, Alan P. Edward Arthur, yan, tsaka si Benito, si Adrian Chong, si Chong Carlo. Good morning sa inyo din tanan. Sa inyo lahat diyan. Richard Poro, at saka si Bro John, Nestor, Roland, Cesar, si RJ, at saka si Francis, si Ryan, si Paul Bernardo, Alan A. Good morning sa inyong lahat dyan. At pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Patuloy kayong mag-ingat sa inyong mga pagdadrive. At patuloy kayo na paglingkuran yung Panginoon. At yung mga nakakilala sa Panginoon dyan, patuloy po kayo na magbasa ng Bible, manalangin, at alamin kung sino si Kristo sa inyong buhay. At yung mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon dyan, ay oras na po para kayo ay makinig ng salita ng Diyos. Okay, good morning po sa inyo. At tayo po ngayon ay mag-umpisa na po ng ating programang Division Pilipinas, Devotion Pilipinas. Isa pa nga pala, hindi tayo makapag tugtog dito. Naghanap ako ng paraan kung anong kuan kasi masyado ano yung mita, no?
Ayan. So, hindi ko alam kung pwede itong ano. Wala muna tayong tugtog ngayon pala, no? Kaya okay lang po, ha? Okay lang po. Wala tayong tugtog ngayon. Kaya bago tayo makapakinig ng salita ng Diyos dito sa ating Devotion Pilipinas, ay ano muna tayo, magpapakilala muna tayo, no? Kasi baka mamaya hindi tayo pagalitan tayo dito. With a vision to help secure the country against threats that undermine freedom and the foundation of democracy in our country, as well as strengthen the globally recognized character of Filipinos. Respect, patriotism, community, or Bayanihan spirit and resiliency during adversities. Spin Media. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. James 4:17. Adding value, creating significance. Our core values: makadiyos, makabansa, makatao, makakalikasan. Secure the Philippines Initiative Network. Kami ay para sa Diyos, para sa pamilya, para sa bayan. Spin Media, nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Spin! Okay, so yan po ang ating Spin Media News. At ang ating pong binabalita ay mga positibong mga balita. Dito yan sa Spin Media po yan. Okay, so maraming po salamat sa inyo. Patuloy na pagsubaybay sa ating gawain. At narito na po ngayon ang ating Devotion Pilipinas. No? At kung mayroon po kayong mga Bible dyan, ay samahan nyo po ako. At patuloy na magbasa tayo ng salita ng Diyos. Okay, so kunin niyo po ang inyong mga Bible diyan, kung sino pong mga nandiyan ngayon at sabayan niyo ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Okay, ang ating text po ay nakuha po natin 'yan sa Book of Proverbs, no? Nakalagay na po diyan sa ating caption. Ayan, nakalagay po diyan sa Proverbs chapter 29. 'Yon. Proverbs chapter 29 verse 2. Ayan. So sabi po diyan sa Proverbs 29:2. Ito pong nakasulat dito. When the righteous are in authority. Ganda, no? Righteous. Okay? When the righteous are in authority, the people rejoice. Wow, amen. 'Di ba? Ito ay ang Bible ang pinagmulan nitong mga salitang ito. At sabi dito ay but when the wicked beareth rule. Tandaan nyo po but the wicked beareth rule, the people mourn. 'Di ba? Napakaganda. The people mourn. Ano pong naintindihan dito ngayon? Ano pong nakarelate po ba kayo sa ating text ngayon? But when the wicked, wicked, inuulit ko po sa inyo, wicked, beareth rule,
the people mourn. Tayo manalangin, Amang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito na kami po bukas ng aming Devotion Pilipinas sa Himpapawid. Tulungan niyo po ito, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapala espiritual sa mga nanonood at nakikinig, Panginoon, sa programang ito, Panginoon. Akin pong inihiling na patuloy niyo po na gamitin ang programang ito upang daluyan, Panginoon, ng inyong mga salita. Na sino man makapakinig at makapanood ng ating programa ay sila, Panginoon, ay hipuin yung kanilang mga puso at mangusap kayo sa kanila upang malaman nila, Panginoon, kung ano pong ah, pangusap mo sa kanila. Kung ano po ang nais mong gawin mong nais mong gawin para sa kanila, Panginoon, at nais ipapagawa sa kanila, Panginoon, o sa amin, O Diyos. Tulungan niyo po, O Diyos, ang mga salita niyo na saan man po makarating ngayon ang programang Devotion Pilipinas, saan man sa sulok ng mundo ito, Panginoon, makarating. Tulungan niyo po, Panginoon, na maunawaan ng bawat isa, maintindihan ng bawat isa ang mga salita niyo, Panginoon. At patuloy na ah, gamitin, Panginoon, ang gawain na ito para marinig nila ang katotohanan sa inyong mga salita, O Diyos. Huwag niyo po hayaan ang inyong mga salita, Ama, na babalik po na ah, walang kabuluhan o walang pagpapala, Panginoon Diyos, dito, Ama. Tulungan niyo po ito, Panginoon. Gamitin niyo po ako, Panginoon, sa pagpahayag ng inyong salita at tago niyo po ko sa likod ng inyong krus upang kayo, O Diyos, ang makita at hindi po ako, Ama. Patuloy niyo po pangunahan ang aming studio dito, Panginoon, sa Dasmariñas, na patuloy po ito magamit sa inyong gawain, Panginoon. Purihin po kayo, Lord, at tulungan niyo po kami na maging matagumpay kami sa pagkatapos ng aming Devotion Pilipinas, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so tayo po ay magpatuloy. At ito nga po ang sinasabi ko sa inyo na ang salita ng Diyos ay hindi po yan, tawag dito, ay hindi po yan ano tawag dyan? Hindi po siya salita ng tao na palpak. Tama ba ako? Hindi siya yung salita ng tao na sumasablay. Ang salita ng Diyos ay laging totoo. Tulad kahapon, ang ating pamagat kahapon ay the true word. Ano yung pamagat natin kahapon? Ha? Ano yung pamagat natin kahapon? Okay. Yung pamagat natin kahapon ay the word of God is true. Oh, di po ba? Ang salita ng Diyos ay totoo. Kaya kailanman ay hindi ito nagsisinungaling, mga kababayan. Kailanman ang salita ng Diyos ay hindi ito sumasablay. Lahat ng mga sinasabi ng salita ng Diyos natutupad at magaganap. Okay? Kaya sabi dito sa ating text, no? Ang text natin ay Proverbs 29 verse 2. Na ang binabanggit po dito sa 29 verse 2, when the righteous are in authority. O ano pong pagkaunawa natin dyan? Pag sinabing authority, nangunguna, namumuno, authorize, na kung mabuti ang mga otorisado at namumuno sa atin, ay masaya ang ating mga kababayan. Di po ba? Na dapat tayo ay
bigyan natin to ng pansin. Dahil ang salita ng Diyos, dapat ito ay marinig ng sanlibutan, marinig ng sangkatauhan sa mundong ito. Dapat marinig nila yung mga ganitong pananalita. Ano ito ang mga salita na ito? Ito, when the righteous. Ano ba yung righteous? Matuwid. Oh, may banal na takot sa Diyos. Oh, di ba? Ito yung tinutukoy dito na kung ang namumuno sa atin, o sabihin na natin yung namumuno sa ating bansa ay matuwid. Ha? Dapat masaya tayo sa mundong ito. Dapat masaya ang mundo. Kasi pagka hindi masaya ang mundo, ang ibig sabihin, hindi maganda ang pamumuno. Paano ka bang masaya? Puro patayan dito sa ating Pilipinas. Puro droga sa Pilipinas. Puro kasamaan na lang, kaliwat kanan, likod, harap. Puro kasamaan ang nangyayari sa ating bansa. Matatago nyo ba yan? Oh, ako nga, nakikita ko. Kayo pang matatalino. Kayo ng mga nakapag-aral. Hindi nyo ba nakikita na ang bansa natin ay puno ng kasamaan? Ang bansa natin ay talamak ang droga. Ang bansa natin talamak ang nakawan sa kaban. Masasabi nyo ba na ang ating namumuno ay nandun sa salitang matuwid? Righteous? Noong araw, noong kapanahonan nila ni David, Haring David, yung mga kapanahonan nila ni Moses, ni Joa, anong pa ni Joa? Ni Jonah, nila ni Samson, ni Abraham. Yung mga kapanahonan nila nung araw ay nagpapalitan ang mga hari, lingkod ng Diyos at kalaban ng Diyos, lingkod ng Diyos at kalaban ng Diyos. Yung ibig sabihin, sila po yung namumuno nung araw. Na tulad ni Gideon, nung namuno si Gideon, na siya ay naging hari sa isang lugar doon sa Israel, ay sila po ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na magbago sa pamagitan ni Gideon. Ang ibig sabihin, lingkod ng Diyos yan si Gideon. Pastor yan. Diba? Pastor. Lingkod ng Diyos. Ibig sabihin, matuwid. Pag matuwid, masaya. Bakit? Walang away. Walang droga. Walang nakawan, walang patayan. Ngayon, mga bulag ba kayo, mga kababayan? Sa tabi nyo, may pinapatay. Lahat ng nakawan ngayon, mga drug addict ngayon, nandyan sa kalsada, naglipala. Nakawala lang sila dyan, hindi sila hinuhuli ng mga pulis. Pinabayaan lang ng mga pulis ang mga masasama dyan sa kalsada na nangbubuli sa mga tao. Yung mga nakadroga, mga drug addict, nandyan sa kalsada ngayon, nagagala lang. Hindi ko alam kung takot yung mga pulis. Hindi ko alam. O wala akong alam kung ano dyan. Pero ang alam ko, nakikita ko yan na hindi sila hinuhuli. Hinahayaan na sila dyan. Yan ang bubuli sa kalsada.
O dapat mapanood nyo po yung ating programang Devotion Pilipinas. Na nandito sa Proverbs 29, ito po yung pangungusap ni Haring Solomon. Si Haring Solomon, isa pong lingkod ng Diyos. Hari, presidente. So wala tayong nagagawa sa ating bansa, kundi nasasama tayo, nasasangkot tayo sa mga nakawan at kasamaan sa mundo, kasamaan ng Pilipinas. Kawawa ang ating mga kababayan. Nakikita ko itong mga bagay na ito at nanginginig ang aking laman. Tuwing nalalaman ko yan, tuwing nakikita ko yan, mga kababayan. Sana mapanood po ito ng sanlibutan, ng buong sanlibutan, itong programa ng Devotion Pilipinas. At ako, si Brother Roy, tinatawag din akong pastor. Or baka magpapastor nga talaga ako. At ito yung nakikita ko na hindi maganda sa ating bansa. Dahil sa kasamaan at sa hindi maayos na pamumuno ng ating bansa, napapahamak ang ating mga sambayanan Pilipinas. Kaya tama po yung sinabi ni Haring Solomon, when the righteous are in authority, namumuno, matuwid na namumuno, mayor ka man, presidente ka man, kapitan, o anuman ang iyong pinamunuan, na pag ikaw ay masama ang budhi mo, kailanman ang mga tao ay hindi matatahimik. Ang mga tao ay nagrereklamo. Ang sabi dito, nagbubuntong hininga na lang ang mga tao. Ay nako, kailan pa kaya bubuti ang Pilipinas? 'Di ba? Ganun talaga. Pag ang namumuno sa atin ay walang takot sa Diyos. Kilala lang niya ang Diyos. Alam niya lang na may Diyos. Pero wala sang takot, wala sang banal na takot sa Diyos. Kaya lahat gagawin ang kasamaan. Maibsan lang ang kanyang problema. Or makamtan lang ang kanyang mga pangarap sa buhay. Ganun po. Kaya minsan, hindi rin natin masisi itong mga taong ito eh. Dahil sa kasikatan, dahil sa mga ninuno na maayos sila, mamumuno, may mga nakawan, binubuto pa rin natin. So, hindi natin sila masisiti. Kasi tayo din naman nagluluklok sa kanila. Eh kung lahat ng tao dito sa mundo ay may pagkilala sa Panginoon o may takot sa Diyos, lahat ng tao dito ay kumikilala sa Panginoon, alam nyo kung sino yung pipiliin nyo. Di ba? Alam nyo kung sino ang iluluklok nyo dyan. Kaya hindi nyo masisisi yan. Nandyan na yan, nilagay nyo eh. Tayo ang nagbuto sa kanya. Ngayon, ang gagawin natin, patatalsikin din natin, magrararali tayo dyan. Bakit? Kasi doon makikita yan pag nakaupo na. Pag hindi pa nakaupo, hindi mo yan makikita kasi ang tamis manalita yan. Excuse me po. Alam niyo po yan, ang sinasabi natin, na ang Bible, magtuturo ng mabuti sa atin. Ang problema sa atin, sa mga tao, wala ng panahon makinig sa salita ng Diyos. Ang problema sa tao ay wala ng galang sa salita ng Diyos. Nilalapastangan ang salita ng Diyos, binabastos, binibigyan mo ng tracts, itatapon sa basurahan. O kalain mo yan, tinan mo yung tao na yan, ganun kasama ang tao sa mundo. Mayaman ako, wala akong pakialam dyan sa Diyos mo. Nakasandal doon sa yaman. Nagkasakit ngayon, naubos yung yaman. Patay. Saan pumunta?
impyerno. Sisisihin ang Panginoon. Pero nandito po ang mga lingkod ng Diyos, nangangaral ng salita ng Diyos. Nandyan po, napakarami. Ayaw lang po ninyong tanggapin si Kristo. Ayaw lang ninyong pakinggan ang kaligtasan na daladala ni Kristo. At ang kaligtasan na amin sinishare sa inyo. Na kahit nasa himpapawid, kami ay nagsishare ng salita ng Diyos. Katulad nito. Ayaw nyo panoorin. Ayaw nyo pakinggan. Kasi ang gusto nyo pakinggan, yung mga nagbibigay ng tig 10,000, yung kikita kayo, yan ang inyong pinapanood. Pero yung mga ganitong mga programa, ayaw nyong panoorin, boring. Ito ang salita ng Diyos na dapat ninyong malaman, mga kababayan. Nakasalalay sa kamay mo ang ating sambayanang Pilipinas. Na kung lahat tayo ay nakakilala sa Panginoon, lahat tayo sa buong Pilipinas, sa buong bansa, ay mayroong takot sa Diyos. Alam mo, at tutulungan tayo ng Diyos kung sinong ilalagay niyang authority na mamumuno sa atin dito sa bansa. Sa bansa ng Pilipinas. O sa bansa natin lahat, kung saan mang mundo mayroon. Kung lahat ng tao ay may takot sa Diyos, ipapaunawa sa atin ng Panginoon, bibigyan tayo ng discernment ng Panginoon kung sino ang ating pipiliin. At sigurado ako na ang ating bansa makakaahon sa kahirapan. Ha? Ano ang solusyon dito? Sabi dito, when the righteous are in authority, the people rejoice. So, ang buong sambayanan ay maging masaya. Walang manluloko. Walang ngipin ng ating batas. Lagay-lagay ng batas. Ang sumisira, yung naggumagawa ng batas. Paano na lang? Ha? Yung mga kawawa nating mga kababayan na nagtitinda ng mga kamatis at saka gulay dyan sa daan na nakabilao. Yun ang mga pilit nyong tinatanggal. Ha? Tinatanggalan yung kabuhayan. Itong mga kababayan natin. Pero yung mga nagnanakaw dyan ng bilyon-bilyon, hindi nyo magawa ng paraan na maibalik yung pera. May pakulong yung mga yan. Anong klaseng mga batas tayo? Napakahina. Ang yan lang kaya nating ulihin. Yung mga nagtitinda dyan ng mga kamatis sa kalsada. Anong mga batas yan? Kasamaan ang nangyayari sa ating mundo. Wala na tayong katahimikan. Gawa nito na ang mga namumuno sa atin walang takot sa Diyos. Walang pagkakilala sa Diyos. Walang galang. Ha? Kaya nilalapastangan ang buong sanlibutan. Nilalapastanganan ang ating kababayang Pilipinas. So ako po, hindi ako nagagalit dito. Sinasabi ko po ito na ganito po ang nangyayari sa atin sa bansang Pilipinas at sa ibang mga lugar. Bakit? Dahil po ang namumuno sa atin ay walang takot sa Diyos. Mayroong kasamaan sa puso. Masama ang puso. Pagkaharap mo, mabuti, nakangiti. Pagtalikod, be. Oh, di ba? Ganun. Ito ang ating bansa. Puno ng kasamaan. Kaya ang atin dito nasusundan,
yung sinasabi ng Panginoon. 'Di ba? Kasi nung araw naman, ganito din naman tayo eh. Mayroon tayong mga religious leader na pumapasok din dyan sa ating mga politika. Wala din naman nangyayari kasi nga, nasasama din sila sa dumi ng politika. Hmm. Kaya yung iba, sabi nila, wag na kayong mag-ano dyan, magsali-sali dyan sa mga politika. Hindi po yan eh. Hindi po tanong yan eh. Kung hayaan natin silang ganyan, hindi tayo nagsasalita, patuloy po sila na nanakawan tayo. Patuloy sila na bubulihin ng Pilipinas. Walang takot na gumawa ng kasamaan. Bakit? Hindi naman kasi sila ligtas eh. Hindi nila alam kung saan sila pupunta pag namatay. Pero tayo, na mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, alam natin ang masama at mabuti. Kaya dapat alam din natin kung paano ang ikabubuti ng ating bansa. So, sino pong nakakaalam niyan? Ha? Yung mga righteous. Yung may mga banal na takot sa Diyos. Ha? Yung mga kapastoran natin, sila pong nakakaalam niyan. Yung mga lingkod ng Diyos, sila po nakakaalam ng good authority. Di ba? A good leader brings happiness. Di ba? Kaya nakalagay dyan sa ating yung pamagat natin, good leader. A good leader brings happiness. Yan po yun ang binanggit dito sa verse 2 ng Proverbs 29. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, ito na. Huwag niyo sabihin, wala sa Bible yan. Pag ikaw ay masama, na nagdadala ng iyong mga batas dito, kung anong mga batas mayroon ka, ha? Mahihirapan ang ating bansa. Mamumblima ang ating bansa. Wicked. Masama. Di po ba? Masama. Pag masama ang namumuno, ang ating bansa ay masama din. Kaya nga ngayon, tinan mo, pasama ng pasama yung ating bansa. Ang mundo, pasama ng pasama. Di po ba? Anong pa sa tingin nyo? Pabuti ng pabuti? Hindi po. Pasama ng pasama. Kasi hinahayaan natin na ang namumuno sa atin ay masama ang puso. Sino naglagay niyan? Tayo din. Bakit natin nilalagay yan? Wala tayong alam eh. Niloloko na pala tayo. Wala tayong discernment spirit. Kasi ang mayroong discernment spirit, walang iba kundi yung mga righteous o yung mga anak ng Diyos, yung mga ligtas, yung mga taong pupunta sa langit pag namatay dahil sila ay niligtas ng Diyos, binigyan ng buhay na walang hanggan. Pero kung yung mga tao na walang ganitong mga pagkakilanlan, hindi po yan sila. Ha? Akala nyo yung mga righteous, yun yung mga nakayuko lang na naglalakad, nakala mo inosente? Hindi po sila mga righteous. Hindi po sinasabi sa Bible yung mga righteous. Ha? Alam mo ba ang mga righteous? Yung nag-aamin ng kasalanan sa Panginoon. Pero yung mga taong hindi nag-aamin na sila ay makasalanan, ay lalo silang nagkakasala. At sila ay mga wicked. Yun sabi sa Bible. Di po ba? So ganito po yon, mga kababayan. Babaguhin natin ang ating pananaw.
Huwag mo silang titingnan, yung mga na tumatakbo sa mga politika ay mga sikat na tao at kilala. Wag. Kailangan mo ngayon, kailangan natin ngayon, baguhin ang ating mga pag-iisip, ang ating puso, ang ating buhay. Babaguhin natin. Hayaan natin na baguhin tayo ng Panginoon. Para na sa ganon, bibigyan tayo ng Diyos ng talino. Kung sino ang ating bubutuhin. Oh, di ba? Nag-ano na, nag-ano na tayo dito. Oo, totoo yan. Kasi kung hindi natin hayaan na ang Diyos ang kumilos sa buhay natin, ayan, gwapo, okay yan, good yan. Uy, mayaman. Ayos yan, yan ang bubutuhin ko. Uy, yun, sikat, artista. Uy, ano siya? Astig. Uy, sikat siya. At saka, ano, mahaba ang baril. Malakas na tao. Ay, akin yan bubutuhin. Diyan tayo nagkakamali, mga kababayan. Ako po, nakikiusap sa inyo ngayon. Hanapin nyo po ito. Kailangan nyo ang Diyos sa buhay nyo. Na pag mayroon kayong Kristo sa puso, alam nyo kung ano ang inyong ilalagay. Kaya magsilbi ito ng aral sa atin. Di ba, tiwalang-tiwala tayo nung araw? Na okay to, galing to, ating mamumuno sa atin. Wow, okay to. Ayan, anong ginawa natin ngayon? Kawawa tayo ngayon. Ha? Tinapon tayo ngayon sa may damuhan, sa kangkungan. Kawawa tayo. Di mo ba? Iiyak-iyak tayo ngayon. Magwiwilga-wilga tayo. Mag-rally tayo dyan. Patalsikin natin siya. Kalukuhan yan. Nilagay-lagay mo tapos ganyan gagawin mo. Isa lang ang solusyon. Kababayan, dapat makilala mong Panginoon sa buhay mo, sa puso mo. Para ang Panginoon magbigay sa iyo ng talino. Magbigay sa iyo ng tamang isip na ma-discern mo yung tao. Kung siya nga ba ay totoong nilagay ng Panginoon dyan. Ito ay mabuting tao to. Nilagay ito ng Panginoon. Di mo ba? Kaya sa pagkakakita mo pa lang sa kanya, birahin mo na kaagad, ay ito na siya, okay na ito. Maganda ang tindig. Oo, astig. Di ba? So mali po 'yan mga kababayan. So ako po ay hindi ako professional na analyzer, pero ako ay lingkod ng Diyos. At ang pagkaalam ko, pag ako ay lingkod ng Diyos, bibigyan ako ng Diyos ng talino para piliin kung sino ang mamumuno sa ating bansa. Di po ba? Ayan, malapit na, 2028. Malapit na po tayo mga kababayan. Sabi ng Bible, isang verse lang ang pag-aralan natin dito. Ha? Isa lang. Kasi ang dami nito. Sinabi ni Haring Solomon, ang dami. Tingnan mo si Haring Solomon nung siyang namumuno. 'Di ba? Tahimik. Lingkod ng Diyos yan eh. Ang ibig sabihin, may pagkakilala sa Panginoon at yung namumuno, lingkod ng Diyos. So wala bang karapatan mamuno ngayon yung lingkod ng Diyos? Mayroon. Kailangan lang natin na magkaisa. Ha? Yan ang kailangan natin. Magkaisa. At yan ang solusyon ng ating bansa. So maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Harinawa sa kaunti at sa maikling pananalita, maikling devotion natin, mayroon tayong naunawaan dito sa Proverbs 29 verse 2. Sino bang ayaw maging masaya? Di ba yan ang gusto natin, maging masaya tayo? Kaso lang yung saya ng iba, pagka naka-hip-hip ng shabu, pagka nakapagnakaw sila, masaya.
Pero yung mga ninakawan, ayon, nalungkot, kawawa, walang makain sa buhay, walang tahanan, hindi nakapag-aral, kinawawa ng mga nakapag-aral ang pinag-aralan kung paano nakawin ang pira ng bayan. Ang pinag-aralan kung paano lukuhin ang sambayanan Pilipinas. Yon ang pinag-aralan nyo. Dapat pag-aralan nyo kung paano matulungan ang ating bansang Pilipinas. Dapat pag-aralan nyo kung paano ito makakain ang ating mga sambayanan Pilipinas. Paano magkaroon ng magandang trabaho ang ating mga kababayan. Hindi kay pagnakawan. Hindi kay lalapastanganin. Mga lovers ng kasamaan. So, hindi po tayo nangingilin dito kung paano po tayo magsalita. Sabihin natin ang totoo. Yan po yung totoo eh. Ha? Di ba? Kung manahimik lang tayo dito, wala. Paano nila marinig yan? Ako, nagpe-preach ako dito sa ating devotion. Sinasabi ko ang totoo. Na ganito dapat ang totoo. Huwag tayo matakot. Kasi pag hindi natin sinasabi, hindi nila malalaman yan. Kaya tuloy, mga kababayan natin, inosente din, wala silang alam na may ganyan pala. Ay, pastor, may ganyan pala. Di ba? Oo, may ganyan. Ba ngayon mo lang alam yan? Oo. Bakit? Ay, wala kasing nagsasabi ng totoo eh. Pati yung salita ng Diyos, takot tayo magsabi ng totoo. Pati yung sinasabi ng Diyos na kailangan malaman ng tao na masakit na mga salita, ay takot tayong sabihin sa mga sambayanan natin. Baka mawala sila sa atin. Ayun, 10 taon, 20 taon, bigla mo sinabi sa kanya na may ganyan, ayun, na-open, umalis sa simbahan. Diba? Dapat sa una pa lang, sabihin mo na ang Panginoon natin, ayaw niya ng kasalanan, ayaw niya yung pag-oras na nakilala mo na yung Panginoon sa buhay mo, ayaw niya na yung buhay mong dati. Sabihin mo na kaagad. Hindi kayo napaligoy-ligoy ka pa. Ha? Dito, pag ikaw ay anak na ng Diyos, dapat magbigay ka ng tithes mo. Kasi sinabi ng Panginoon yan eh. Hindi mo pa sasabihin. Siguro mga ilang buwan mo pa sasabihin, ayun, na-open, di na bumalik. Ay, may tithes pala dyan. Ay, may offering pala dyan. Doon mismo. Pag ikaw ay nabaptize na, ha? Dapat ikaw ay lingkod ng Diyos. Dapat ikaw ay mangangaral ng salita ng Diyos pag ikaw ay nakakilala na sa Panginoon. Hindi mo sinabi. Akala nila ay magsisimba lang ako pag linggo. Pag anak ako ng Diyos, yun lang. Punta ka ng simbahan ha. Oo, punta ka ng simbahan. O, yun lang. Sinabi mo. Hindi mo sinabi na kailangan i-observe. Yung sinabi doon sa Matthew 28:18-20. Na kailangan i-observe nila from the beginning. Hindi yung i-observe nila yung huli na. Sa umpisa pa lang, pagkakilala pa nila sa Panginoon, sabihin mo na kaagad sa kanila. Na may ganito dito. Pero hindi mo muna gawin ngayon kung hindi mo kaya yan. Ganun lang yon. Tulad ng bata ba, 'di ba? Ang bata, pag pinanganak yung bata, ay mayroon diyan gatas, mayroon diyan na bigas at mayroong karne. Sasabihin mo yun sa bata kasi hindi niya naiintindihan yan. Kahit yung gatas, hindi niya naiintindihan yan eh. O ito anak ko, gatas. Paano gatas yan? Kaya isang buwan pa lang yan. Wala pa nga isang buwan. Paano niya naiintindihan yan? Pero alam niya, yung gatas, yun lang ang pupwede sa kanya. Ipapakita mo lang sa kanya na i-introduce mo lang sa kanya na may karne tayo ditong matigas ha. Kailangan ilalaga pa natin to bago mo kainin at kailangan magkangipin ka muna bago mo kainin. Huwag mo na ngayon ha. Ipaalam mo lang sa kanya na mayroon dyan. Tulad niyan ng tithes, ipaalam mo lang sa kanya, may tithes tayo ha. Pero okay lang sa ngayon, hindi ka muna gagawa kasi hindi mo pa kaya yan.
tuturuan pa namin din kayo. Yan, observe yon. Pero kung tatago mo, ay wag mo sabihin may tithes. Wag mo sabihin may ano diyan, may offering. Ha? Hindi natin sinasabi sa ating mga member. Okay. So ang nangyayari, mau-open sila pagka sinabi mo ng late na. May ganito pala dito. Yan po yung ibig ko sabihin. Mga pastors, hindi po 'yon ang ibig ko sabihin na wag niyo silang hindi sila mag-observe. Kasi sabi sa Bible, observe eh. Sabi ni Peter, kailangan gatas muna sila eh. Tama po 'yon. Ha? Naniwala ako diyan, nagatas muna sa mga infant. Pero given na po 'yan na may gatas po diyan at may karne, sabi ko nga may bigas, may asin diyan, may asukal. Naka-prepare na po 'yan, nandiyan na 'yan. Pero hindi mo 'yan ipakain muna sa kanila kasi hindi nga 'yan eh. Ang ibig sabihin lang, i-introduce mo lang na mayroon tayong offering, mayroon tayong tithes, at pag member ka, dapat kasama ka na sa, ano tawag diyan? Yung, ano tawag doon? Kalimutan ko tuloy. Yung ano natin, yung baptism at saka Lord's Supper. Di ba? Sinasabi natin yan sa kanila. Nandyan, ipakita natin sa kanila na ito yung ating mga ginagawa dito. Pero hindi mo sasabihin sa kanila, o gawin mo na agad ito. Kailangan yan, turuan mo muna sila, paaralin mo muna sila dyan. Sabihin mo muna sa kanila, itong tithes na to, alam mo ba kung paano ibibigay ang tithes? Yan, tuturuan mo muna sila yan, tuturuan na ganon. Pero bandang huli, isang taon na dyan sa simbahan o nakatatlong buwan na dyan sa simbahan, hindi nila alam kung ano yung tithes. Bigla mo sasabihin, uy, member ka na, kailangan mo na mag-tithes. Ayan na, iwanan ka na yan. Maliban na lang kung yung taong yan, totoong nakakilala sa Panginoon. Pero pag hindi yan totoong nakakilala sa Panginoon, titingnan yung tithes na yan, yung offering. Hahanapin pa sa'yo yan kung saan napunta yan. O, di po ba? Ito po yung ibig ko sabihin dito. Na dapat, yung mga namumuno sa atin, marunong. Ha? Alam ang gagawin kung paano paglingkuran ang Panginoon. Ha? At paglingkuran ang sambayanan. Yan. So, ano yan eh, binabalance yan eh, no? So, kung mali ako, ay di turuan niyo ako, no? Pero sa akin, ang gusto ko dito na mangyari, matupad ang salita ng Diyos. When the righteous are in authority, tandaan po natin na pag mabuti o matuwid ang ating mga leader, mga authority natin dito, pag matuwid yan, sigurado ako, magsasaya ang ating sambayan ng Pilipinas. Yan ang pangarap ko sa buhay, no? Na maging masaya ang buong Pilipinas. Ang problema ngayon, kahit na tama ginagawa mo, may mga gumagawang mali. Pero pag ikaw ay namumuno diyan na mayroong banal na takot sa Diyos, kung ikaw ay namumuno na mayroon kang pananalig sa Diyos at matuwid ang iyong hangarin, anong sabi doon? Tutulungan ka ng Panginoon. Sasamahan ka ng Panginoon. Ito po yung ating pangarap sa buhay, na ang buong Pilipinas mapasaya natin sa kunting sandali. Makita nila ang katotohanan. Makita nila na si Kristo ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Yan ang kailangan na makita ng sanlibutan. Kasi kung hindi yan makita ng sanlibutan, wala, bulag yan. Tatakpan ng pira ang mata niyan. Ito yung bubutuhin mo. Tapos ka na. Kasi tayo din mismo gumagawa ng sarili nating bitag. Okay? So harinawa, natuto po tayo sa salita ng Diyos. Sa mga ganitong kaikli ang ating devotion, 30 minutes ang devotion natin mahigit, ay ito po sana ang ating matutunan. Maraming salamat po sa salita ng Diyos na ating ginamit ngayon at ginamit ng Diyos para makarating ito sa ating sanlibutan.
no? Makarating sa ating mga kababayan, makarating din sa ating ah, mga namumuno sa atin, no? 'Yan ang kailangan natin ngayon, na magtulungan tayo para ang salita ng Diyos ay marinig ng sanlibutan at maging sanhi ito ng kanilang pagsisisi ng kanilang mga pagkakasala at higit sa lahat, matuto silang tanggapin si Kristo sa kanilang puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Na ang sino man ng mga tao na nakakilala sa Panginoon at nagsisi at tinanggap si Kristo, naunawaan ng kaligtasan, sureball ako na ang bansang Pilipinas tatayo muli na kasama si Kristo. Di po ba? Sana natuto po kayo lahat dyan. Maraming salamat po sa inyo at nawa pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Narinawa, Panginoon, ay naiturok ito sa aming mga puso't isipan. Ang sinabi sa amin ni Haring Solomon na kailangan namin din na ma-share ito sa mga sambayanan ng buong bansa o ng Pilipinas, na ang lahat ng tao ay dapat makakilala sa Panginoon at na sa ganon ay mabibigyan ng talino at ng pangunawa sa pagpili ng dapat namumuno sa amin sa aming bansa. At dapat ang aming mga namumuno sa amin ay mayroong mga banal na takot sa Diyos, ligtas at alam kung saan mapunta pag namatay. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Nawa po natuto po ang bawat isa. Natuto po ang buong bansa sa mga salita nyo. Tulungan nyo po ang programang Devotion Pilipinas na mabuksan ito, Panginoon, sa buong sanlibutan upang mapakinggan nila, Panginoon, ang mga salitang ito na nagsasabi sa kanila, nagpapaalala sa kanila, nagwa-warning sa kanila upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kapahingaan, magkaroon ng kasiyahan sa mundong ito, Panginoon. Lord, ang alam po namin, Ama, na nandyan ka, kasama ka namin, Panginoon. At alam po namin, O Diyos, na hindi niyo po kami pabayaan. Tulungan niyo po ang aming mga kababayan, Panginoon, na makakilala sila sa inyo, O Diyos. At magsisi ng kanilang pagkakasala at tanggapin kanila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, sa programang Devotion Pilipinas na inyo po, Panginoon, ginagamit bilang daluyan ng pagpapala at daluyan ng salita ng Diyos. Purihin po kayo, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon. Sino man ang nagnanais na kilalanin ng Panginoon sa oras na ito, kayo man na nanonood, saan man kayo naroon, saan man lugar kayo nanonood ngayon, ay tulungan niyo po. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon na tayo ay makakilala sa ating Panginoon. Ang mga kababayan, simple lang pong ating gagawin. Ikaw ba nagnanais na makilala ang Panginoon at magkaroon ka ng discernment spirit para mapili mo ang tama na kung sinong mamumuno na mayroong banal na takot dito sa mundong ito? Sabayan mo ko sa panalangin. At tutulungan kita na ikaw ay makalapit sa Panginoon at makakilala mo siya. Panginoon, ako po, Lord Diyos, ay makasalanan at hindi po ako karapat-dapat na mapunta sa langit. Ngunit salamat ng iyong anak na si Jesus na siyang namatay sa krus sa Kalbaryo upang ako iligtas sa tiyak na kapahamakan doon sa impyerno at upang ako'y patawarin sa aking mga pagkakasala at pagkakamali. At ako'y bibigyan nyo
ng buhay na walang hanggan na nagaantay doon sa langit. Panginoon, patawarin niyo po ako. Linisin niyo po ang puso ko, Lord. At bukas po ito, Ama, ang aking puso. Pumasok po kayo at tinatanggap ko kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat, Panginoon. Pangunahan niyo po ako at kayo na po ang mag-drive sa aking buhay. Salamat din sa programang Debosyon Pilipinas na napakinggan ko po, Lord, ang inyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Okay, so maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Debosyon Pilipinas. Kung sino man po sa atin ang mga nanood dito at nakikinig sa ating programang Debosyon Pilipinas, ay maaari po bang ako'y humihiling sa inyo ng isang like at saka i-share ang programang ito para po ay mapakinggan ng buong sanlibutan ang pangusap ng ating Panginoon Diyos. Okay? Kasi ang Panginoon Diyos, hindi po yan dyan ngayon tatayo sa gitna para magsalita. Ang salita ng Diyos ay nandito po sa kanyang mga Biblia. Dala-dala po ng mga lingkod ng Diyos. At kailangan lang po natin mapakinggan sila upang maunawaan natin ang salita ng Diyos. Okay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Debosyon Pilipinas. At muli po ako ay nagpapaalam sa impapawid pansamantala at muli po tayo magkita-kita sa araw ng bukas. Maraming salamat po. God bless you at mag-ingat po kayo. Bye-bye.